Maulang Mindanao, dulot pa rin ang Intertropical Convergence Zone na umiiral, paghapon pa rin yan. Pero nalalabi ng South Luzon at bahagi ng North Luzon, maaliwalas at maalinsangan ang magiging panahon. Metro Manila, may maliit pa rin na tsansa ng isolated rain showers especially sa hapon. Pero mangunguna ang mataas na maaraw at maalinsangan kabilang na ang Calabarzon at buong bahagi ng Bicol Region. Mas bagong air quality chart at device temperature humidity graphs aktibo na po sa aking website. Uninterruptible na rin po ang data nito. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw na Linggo, May 18, 2025. Ang oras sa ating voice may umaga ay alas 11 eksakto ng umaga. Simula sa bandang nitong darating na susunod na Huwebes o Biyernes ay inasa na natin magsisimula po ang transitioning mula sa hot dry season papunta na sa habagat season. Dahil sinasabi nga po natin, nagpaparamdam na po ang pagbabago ng ating Magellan Oscillation sa may Indian Ocean at unti-unti na itong nahahatak yung ilang hangin dito sa may timog kanluran ng bansa. At makikita natin yan base sa ebidensya mula sa ating station time graphs. Ito yung mismong real time galing sa reading na aking weather station mismo. Mula sa wind direction natin, mapapansin po natin ay nagpapalit na dahan-dahan ang direksyon ng hangin. Unti-unti nagiging west-southwest o southwest na po yung galaw ng hangin. Medyo alangan pa, mayroon pa kasing nararamdaman tayong easterly trade wind, makikita dito sa ating dominant wind direction. Yan. Kapag kami medyo nagdo-dominant pa yung easterly trade wind. So makikita ninyo yung galaw, may easterlies pa, and then minsan may sumasalubong pa na southwest direction. So since nung April, medyo nagpaparamdam na yung ilang hangin na southwesterly. Dito kasi nung April nagkaroon kasi ng low pressure, so medyo na-accelerate lamang yung hangin sa timog kanluran ng bansa. Ngayong may mapapansin natin, medyo hindi pa constant yung southwesterly trade wind, so hindi pa masyado nagpaparamdam. At makikita natin medyo umiiral pa rin yung easterly trade wind natin. Pero most especially kasi dyan sa mga buwan na yan ay nagsisimula na nagpapalit ang galaw ng ating hangin. Usually mga katapusan yan. So mga next Thursday o Friday, nitong darating po, naasahan na natin ay magsisimula na po ang transitioning from hot dry season to habagat season na. Pero hindi pa necessarily tag-ulan na po mga bandang kalagitnaan pa yan ng June o bandang third week ng June pa. Most probably mararamdaman natin. May ebidensya rin tayo dyan. Dahil kung titingnan natin sa ating monthly summary, yung total rainfall, makikita natin ay mga bandang June na pumapasok talaga ang tag-ulan. Meron lamang month of May, medyo umuulan-ulan rin kasi ang month of May. Kaya dyan na po ang simula ng transitioning ng ating habagat. Kaya most probably mga katapusan ng May nagsisimula ang transitioning, and then mula talaga sa June makikita natin ay dyan pa lamang nagsisimula na ang ating southwesterly trade winds na, and then turning to southwest monsoon. So makikita po natin yan. So mapapansin natin ang month of May o mula nung katapusan ng April, gaya na ating sinasabi nga po, magpaparamdam na unti-unti ang pagtaas ng saturation water vapor natin at nagkaroon na nga tayo ng ilang mga sunod-sunod na pag-ulan nitong month of May nga po, starting May 2. Then nagkakaroon na tayo ng mga malawakang mga pag-ulan since noong May 12 hanggang May 14 po. Nagkaroon kami sa Caloocan ng sunod-sunod ng mga pag-ulan. So malinaw yan sa aking weather station. So patunay lamang yan na nagkakaroon na ng bagong Julian Oscillation. Unti-unti nagpapalit na ang ating klima. Dahan-dahan lamang yan, hindi agad-agad. So sa ating lagay ng panahon, makikita natin sa ating lightning detection system, mayroong 3 lightning stripes ang aktibong na-detect na aking lightning detection system. Pero gaya nating sinasabi, wala na po tayong frontal system dito sa Hilaga.
At gaya nga po ng nabanggit natin, numipis po yan ng isang araw at tuluyan na itong nawala. So magiging mas maalinsangan na ngayon ang buong bahagi ng Luzon. Siyempre kasama na ang Central Luzon at Metro Manila. Medyo may mga overcast and gloomy lamang pagdating sa pagitan ng Metro Manila hanggang Southern Luzon. So medyo may mga ilang saturated water vapor pa rin tayong iiral at mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. Bagamat mas mababa lamang ang forecast natin kumpara sa may katimugang bahagi ng bansa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy po, haze at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So as expected po, pero makikita sa live CCTV snapshots namin ay matindi po ang maaraw. So expected po ang maalinsangang panahon namin dito sa Caloocan at ibang bahagi ng Northern Luzon. Bagamat mayroong isolated rain showers pa rin na naka-forecast sa amin ngayong linggo, pero kung makikita natin sa forecast and storm prediction, within 3 days hanggang Martes, partially cloudy ang iiral. So mukhang mas magiging maaraw ang ating weekdays ditong darating na weekdays po. So just in case po ay importante pa rin ang payong dahil sa tindi na namang sikat ng araw simula bukas ng Lunes. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 5:07 AM nakapagtala kami ng 27 degrees Celsius lowest temperature. Kahapon medyo mataas pa rin ang aming air temperature na 34.3 degrees Celsius. So meaning mataas pa rin ang naging heat index namin kahapon, umabot ng 48.9 degrees Celsius since kahapon. At dahil yung usapang heat index, titingnan po natin yung ating magiging heat index forecast natin ngayong araw. Since 9:49 AM sa amin sa Caloocan, 45.6 degrees Celsius na po, heat danger ang aming heat index. So mataas na kagad, mukhang nangunguna na kagad kami sa may pinakamataas na heat index. At base sa aming forecast sa Caloocan, 45 degrees Celsius daw ang naka-forecast. So tumugma naman. Pero asahan sa aming device o sa aking weather station mismo, ay maaring mas tataas pa yan kumpara sa actual forecast ngayong umaga. As of 11 o'clock, 45 degrees Celsius daw ang inaasahang heat index. Hindi naman nagkamali ang forecast ng data feed ng ECMWF. So mukhang maganda talaga ang forecasting ng ECMWF. So na-prove ko na dito na mas very close to very accurate ang European Center for Meteorological. So mas halos malapit na malapit sila sa mas accurate mag-predict o mag-predict ng lagay ng panahon kumpara sa iba't ibang mga weather agencies. So na-prove natin dahil po dito sa system na ito na magaling ang pagkakakompute. So maganda yung naging output ng forecast at nangyayari naman sa actual o sa real-time reading mismo ng aparato. Tumutugma po yung mga forecast nila. Yan. Tapos meron pang factor base sa average humidity ng inyong lugar. So, iba-iba kasi ang average humidity natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, sa Pilipinas, ang ating May humidity average ay 69%. So, maganda ang nagiging computation ng ECMWF dahil gumagamit sila ng monthly average ng iba't ibang bahagi ng mundo, especially sa Pilipinas. So, maganda ang nagiging computation. So, sa amin sa Caloocan, inaasahan na heat danger sa amin, 45 degrees, pero mas tataas pa daw yan hanggang 47 degrees Celsius. Mamayang alas 2 hanggang alas 3 daw yan ng hapon. Aabot ng 47 degrees Celsius. So mukhang napakatindi ang aming magiging heat index sa amin sa Caloocan ha. Pero kung pagbabasehan naman natin ang iba't ibang heat index sa selected area sa iba't ibang bahagi ng bansa, especially Lawag, Ilocos Norte, heat index sa inyo ngayon mataas, 42 degrees Celsius, pero aabot pa din daw yan sa hanggang 43 degrees Celsius. Ang as of 12 o'clock ngayong tanghali, hanggang alas 3 ng hapon yan. So, wag masyadong magbibilad. Sa Tugigaraw naman, sa Tugigaraw, expected heat index sa inyo, 44 degrees Celsius. Pero tataas pa yan hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So, mukhang magiging malinsangan ang ating maghapon sa extreme Northern Luzon dahil wala na tayong frontal system. Sa Santiago, Isabela, 43 degrees Celsius ang kasalukuyan ninyong heat index forecast. So, nasa status danger yan. Pero mas tataas pa yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So, wag din masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig po. Sa may bandang Dagupan naman ay maabot sa 45 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan. At inaasahang mas tataas pa ito hanggang napakainit na 48 degrees Celsius na heat index danger
mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, mas mainit o grabe po ang magiging heat index sa inyo dyan. Posible pang umabot yan sa more than 50 degrees Celsius ang magiging heat index sa inyo sa Pangasinan. So, huwag masyadong magbibilad at iwasan ang ma-dehydrate. Sa Central Luzon naman, sa Tarlac, naasahang heat index sa inyo dyan. 43.7 degrees Celsius po ang inaasahang heat index sa inyo dyan ngayong 11 o'clock. Pero mas tataas pa yan hanggang 48 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So halos magkapareho kayo sa Pangasinan, bandang Dagupan, na magiging forecast na magiging heat index sa inyo dyan. So napakataas, kaya ingat po at wag din masyadong mag-dehydrate. Samantala sa may Batangas City, ang inaasahang forecast ng heat index sa inyo dyan, 47 degrees Celsius. Ang pinakamataas na ngayon na magiging heat index ngayon hanggang alas 12 ng tanghali. Yan na yung ina-expect na pinaka-highest heat index ninyo dyan sa Batangas. So, mainit din. Sa may San Jose, Occidental Mindoro, expected heat index 45 degrees Celsius din. At mukhang yan na rin ang pinakamataas ninyong heat index ngayong umaga at inaasahang mag-maintain yan sa 45 degrees Celsius hanggang mamayang alas 2 ng hapon. So, yan na yung magiging pinakamataas na ninyo. Nasa 45 degrees Celsius ang inyong heat index. Sa Cebu naman, ang naasahan na forecast of heat index, 38 degrees Celsius po. So mukhang mababa, bagamat extreme caution level, pero aabot pa rin daw yan hanggang 40 degrees Celsius, mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So mataas pa rin ang extreme caution, wag na lang masyadong magbibilad at kung maaari ay iwasan na lamang dumirekta sa tinding sikat ng araw. At uminom na maraming tubig dahil yung ating stainless magbubunsod pa rin yan ng maalinsangang panahon. Bagamat medyo magkakaroon kayo ng isolated rain showers dyan dahil yung forecast na uulanin ay medyo mataas sa Visayas at Mindanao. So sa bahagi naman ng Mindanao, sa Davao City, naasahang heat index sa inyo dyan, napakababa lamang, caution at 33 degrees Celsius, pero tataas yan sa extreme caution hanggang 34 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So bagamat mataas, medyo comfortable na rin yan na maituturing sa mga kababayan natin dyan. Malamang dahil sa inuulan madalas ang Mindanao mula pa kahapon. At sa Zamboanga Peninsula, well, mababa rin, 33 degrees Celsius. At dahil sa madalas ang naging pag-ulan ninyo mula kahapon, mukhang nasa halos caution level lamang ang inyong magiging heat index ngayong araw. Meaning, inuulan kayo ngayon dyan at mula kasi nung isang araw ay sunod-sunod ang naging pag-ulan. So, mataas na mataas ang inyong outside humidity, 100% daw. Kaya, malinaw dito na mukhang inuulan kayo dyan ng madalas sa Zamboanga Peninsula, especially Zamboanga City. At dahil po dyan ay ingat na lamang sa magiging pagbaha at pagguhong ng lupa. Dahil malinaw dito, mukhang malawakan ang nagiging pag-ulan ninyo ngayon dyan sa may bandang Mindanao. Sa ating outside humidity, moderate tayo at 73% at tumaas ito ng 5% since last hour. So sa ating outside barometric pressure, 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Yan. At yung ating high tide and low tide status, meron tayong 1 hour and 22 minutes pa to maximum high tide. At mukhang inaayos na yata yung magiging forecast ng sea level, yung significant wave height natin. So, tingnan natin sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring in sea level at significant wave height. Well, makikita natin mukhang walang latest na significant wave height pero kay Pag-asa, makikita dito wala tayong nakikitaan na pagtaas ng mga alon. So, mukhang kalmado naman ang karagatan natin at wala tayong inaasahan na malikot na karagatan. Ingat nga lang sa dala ng easterly trade wind na magbubunsod ng gale force winds mga folks ha. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM, nirasang lulubog ito mamayang 6:17 PM. Ang ating 73% illuminated, warning gibbous. So kakalubog lamang nito at negative 20 degree altitude. Magbo-moonrise ito mamayang maghahating gabi o 11:06 PM to be exact. At bukas na ng umaga, 9:44 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, well, gaya nating sinabi, partly cloudy maghapon natin. Magiging mas maalinsangan tayo, kaya lang may maliit pa rin na chance of isolated rain showers. Dahil magiging maalinsangan ng ating tanghali,
baka pagdating ng hapon magkakaroon ng mga isolated. Bunsod lamang yan ng water vapor condensation siguro. So, isolated rain showers. Gaya kahapon, biglang tayo inulan and then biglang inaraw. So, ganun mararamdaman natin sa Metro Manila. Pero generally, napakalit ang tsansa ng magpag-ulan natin sa Luzon. Maliban na lamang sa bandang Mindanao na kung saan mula pa nung isang araw ay inuulan sila ng inuulan ng malawakan doon. Dahil nga po yung tropical strike probability nakakonsentrate sa bandang Mindanao, especially sa Zamboanga Peninsula, patawid ng bandang Palawan. So malinaw yan mga folks ha. At sa ating magiging forecast ngayong tanghalit at ngayong hapon, base sa ating rain forecast, nakatutok na ito mamayang alas 2 ng hapon. Makikita natin ang buong bahagi ng North Luzon hanggang South Luzon ay katamtaman ang panahon. So magiging mas maaraw tayo po dyan. Makikita dito maninipis lamang ang level ng precipitation rate. Ibig sabihin lamang ay maaring isolated lamang ang pag-ulan yan. Pero generally, mabababa ang tsansa ng pag-ulan sa buong bahagi ng North Luzon, kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon. Pero again, maaari pa rin tayo magkaroon ng mga isolated rain showers kagaya kahapon dahil sa magiging mataas na water vapor dala ng easterly trade wind. So, depende na lamang yan sa dala ng water vapor dito sa bandang Quezon Province na maaring mag-isolated rain shower sa bandang Metro Manila. So, depende na lamang yan. Pero generally, halos mababa ang tsansa ng pag-ulan dyan sa area na yan. Pero kung mapapansin ninyo, ang Palawan at ilang bahagi ng Davao Region at southern part ng Visayas, magiging maulan po. Lalo na ngayong hapon, kabilang na ang bandang Panay Island, katimugang bahagi ng Negros Region, katimugang bahagi ng Cebu at Bohol. Ingat po, maaaring may mga moderate and clusterized heavy rain showers kayo dyan. At sa may bandang Mindanao naman, ang Zamboanga Peninsula, heavy rain o moderate to heavy rain showers ang nakataas na forecast sa inyo dyan. Pero sa may bandang silangan ng Mindanao ay medyo magiging light rain showers to moderate na lamang po dahil nakatawid na, nandito na yung pinaka-concentration ng umaabot sa 20 to 30% na strike probability, yung maapektuhang lugar, ang Zamboanga Peninsula hanggang dyan sa may Palawan in the next 12 to 24 hour period po, base dito sa ating forecast po. So kung titingnan natin sa gabi, mga bandang alas 8 po yan, ay makikita po natin ay magiging mas maulan pa rin ang bahagi nga po ng kanluran ng Mindanao. Kasama pa rin ang southern part o southwestern part ng Visayas. Yan, Sorsogon area, kasama ng buong Maguindanao. Yan, sa may bandang Davao del Sur, maulan po dyan. Ayan, moderate and heavy rain showers po. At ang bandang Palawan po. Pero mananatiling kalmado at katamtaman lamang ang panahon sa bahagi pa rin ng Luzon hanggang South Luzon. So halos sa maghapon, ang parte ng buong Luzon, magiging katamtaman ang laging panahon natin. Maliliitan lamang na isolated rain showers ang daranasin natin sa Luzon area. So importante po ang payong para sa matinding sikat ng araw. Hindi kagaya sa may Mindanao, importante rin ang payong dahil naman sa matinding mga pag-uulan po ha. So ingat po mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared RGB animation. Yan, ay makikita natin ang malawakang maulan sa buong bahagi ng Mindanao, pero ang concentration ng Genesis base sa ating mga forecast ng mga nakarang araw ay apektado ang Palawan area. Yan. Ang kalurang bahagi ng Visayas, apektado po yan. Yung highly concentration ng moderate to heavy rain showers bandang dito sa may bandang Zamboanga Peninsula, Sorsogon area at ilang bahagi ng Davao del Sur. Pero hindi pa rin lusot na uulanin ang rest ng Mindanao kasama na ang Davao region. Yan, makikita po ang maulap na himpapawirin. At kung titingnan natin ng heavy rain potential animation, makikita po ang clusterized na heavy rain showers sa buong Davao region. Kabilang na ang eastern sections ng Surigao del Sur at ilang bahagi ng Surigao at Caraga area. So ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, damay na. Pati na ang ilang bahagi ng Northern Mindanao. Magiging mas maulap kayo dyan, very overcast and gloomy, kabilang na ang southwestern part ng Mindanao at dyan sa may ng southwestern ng Visayas, rather, ng Negros Oriental at Occidental, katimugang bahagi ng Cebu at Bohol. Ayan, makikita po ang malawakang ulan na yan. Pero kung in detail natin pagbabasihan po yung magiging maulang bahagi, ay makikitaan natin ang concentration ng maulan dito sa buong Davao Occidental, buong bahagi ng Davao del Sur
General Santos and the rest ng Sorsogen. Sa may bandang silangan, ang buong Compostela Valley, Davao Oriental East, at mula Surigao del Sur hanggang Surigao del Norte, bandang San Miguel po. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa just in case, at magiging overcast and gloomy rin ang sentro sa Malimbay, Bukidnon, Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Asahan din ang mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers and clusterized heavy rain showers depende sa pagtawid ng mga ilang cluster mula sa Agusan del Norte o Butuan na tatawid bandang Pakanluran po. Magre-rely na lamang sa surface trap na madadala dyan. Well, epekto pa rin ang tuloy-tuloy na intertropical convergence zone pero very scattered ang ating ITZZ ngayon dahil alanganin po yung Modern Julian Oscillation dito sa may bandang Indian Sea rather. Nagkakaroon na ng unti-unting pag-oscillate dito. Dahan-dang nagkakaroon na ng mahagyang oscillate. So, yung ilang hangin kasi sa may bandang timog, kanluran, dito, ay kung analyze natin, yung buong timog kanluran, nagkakaroon na ng paghatak sa ilang southwesterly trade wind dito, patungo sa may bandang Brunei. Medyo nahahatak na yung ilang hangin dito, o gumagalaw na po yung ilang hangin dito sa may bandang southwestern portion dahil yung oscillation ng Modern Julian Oscillation medyo unti-unti lumalakas na dito. Yan. So nag-accelerate po yan at nangyayari, nagkakaroon na ng bouncing o yung pag-detour ng hangin mula sa timog kanluran ng bansa natin. Nanggagaling ito sa may bandang Australia, tumatawid ng bandang either ng Singapore or bandang Borneo, ng Brunei, and then kumikilos pa north, parang pa northeast o northeast ang direction niya. So ganun. So dahil medyo nag-iiba na dahan-dahan ang galaw ng hangin natin sa katimugan bahagi, lalo na sa southwest portions ng ating bansa, kaya makikita natin yung galaw ng ITZZ, medyo buhaghag siya. Kalat yung nagiging galaw ng niya dahil may mga ilang hangin na nagdi-detour sa katimugan ng bansa. However, patuloy pa rin na makakaranas ng maulap na himpapurin ang ilang bahagi o most of Mindanao areas at west portions ng Visayas, especially bandang Palawan po at makikita natin ang malawakang heavy rain showers ngayon umiiral dito sa bahagi nga po ng bandang San Vicente, Taytay, El Nido, ingat po sa mga biglaang pagbaha pa rin, tuloy-tuloy, at Puerto Princesa na makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Damay na rin ang Kalayaan Group of Islands dahil diyan po kumikilos o tumatawid yung surface trap na nanggagaling sa timog silangang bahagi ng ating bansa. At makikita po yung pagtawid ng malawakang kaulapan na ito na base sa ating forecast ng tropical strike probability, mataas nga po na maapektuhan ang Mindanao, especially dito ngayon o mamayang hapon, ang gabi, dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula at buong Sorsogen area. So ingat po sa mga pagbaha. Katamtaman naman ang buong bahagi ng northern part ng Visayas, kasama na ang central ng Cebu, Leyte, at pataas ng Tacloban, at dyan sa Ormoc, and the rest ng eastern part ng Samar region. Bagamat overcast and gloomy ang silangang bahagi ng Samar, asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, especially dyan sa bahagi nga po ng Lawang, Samar, Northern Samar, hanggang dyan nga po sa may bandang Dolores at Borongan, Eastern Samar pa rin. Pero mas moderate o mas katamtaman na lagay ng panahon na may halong gloomy at overcast na panahon. So expected din na biglang pabugso-bugso ng mga pag-ulan dyan sa silangang bahagi ng Eastern Samar na may mga clusterized moderate to heavy rain showers. And the rest ng Southern Luzon, nabanggit na po natin, mula Bicol Region, katamtaman ang lagay ng panahon, medyo overcast and gloomy rin tayo, kabilang na ilang bahagi ng sa may bandang Calabarzon area at Metro Manila. Kaya asahan ang mas maaraw tayo dito sa bahagi nga po ng Southern Luzon and the rest nga po ng Northern Luzon. So wala tayong magiging komento po sa buong bahagi ng Northern Luzon dahil wala na po tayong nakikitaan o wala po tayong frontal system na ngayon na umiira sa extreme Northern Luzon. So mga mangilan-ngilan na lamang na pagkulog at pagkidlat ang makikitaan natin sa extreme Northern Luzon. So iwasan po magbibilad at expected ang maalinsangan nating maghapon sa Luzon.
At dahil wala pa rin tayong inaasahan na sama ng panahon, so mukhang magkakaroon na naman tayo ng another failure of analysis na may mabubuong tropical cyclone. So hindi natin talaga inaasahan na may mabubuong aktibong low pressure area ngayong month. Hindi kagaya ng mga nakarang taon, nagkaroon tayo ng mga low pressure area, tropical depression at aktibong bagyo pa. Pero ngayon, dahil nga po wala tayong ENSO, very neutral pa rin tayo, kaya hindi nagkakaroon ng abnormalities of developing tropical cyclone sector. Yan po ang epekto kapag nasa neutral po ang ating sea surface temperature. Hindi nagkakaroon ng acceleration na nagkakaroon ng mataas na low pressure area dahil wala tayong mataas na sea surface temperature masyado. So dahil neutral ay magbabase lang talaga sa natural na galaw ng panahon natin. Kaya ngayong May ay napansin natin wala tayong agresibong low pressure area. Hanggang surface lamang talaga ang nabubuo. Mula sa Global Spectral Model, makikita natin na tuloy pa rin ang Stellis. Pero mapapansin ninyo, ayan habang nagiging katapusan na po ang month ng May, mapapansin nyo po niyan, i-stop natin. Mapapansin nyo po ay medyo mayroon na pong ilang southwesterly trade wind po starting May 22 to May 23 onwards. Ayan Gaya nating analysis, mayroon ng southwesterly trade wind na nagpaparamdam nga po dito sa timog kaluran ng ating bansa. So medyo nagpaparamdam na po ang ilang senyales na malapit na ang ating tag-ulan o habagat season. So medyo prepare na rin tayo kahit papano. Mas maaga makapag-prepare sa assessment kung sakali. Baka mabuglaga tayo pagpasok ng tag-ulan. Kung naalala ninyo, last year lamang umabot sa 600 mm ang naging total rainfall namin noong March. June, halos 600 mm po inabot noon nung pagpasok ng habagat, kaya nagulat kami dito sa Caloocan. Grabe. So baka mangyari po uli yan. Depende na lamang dahil last year meron pa rin tayong minor La Nina kasi noon. Hindi natin alam ngayon kung mangyayari yun since wala naman tayong La Nina or El Nino. So, tingnan po natin, pero at least medyo prepare po tayo. At makikita natin ay by May 18, ayan, makikita natin by May 18 po, 19, and the rest May 20 po hanggang 22, dito medyo nagkakaroon na po ng paramdam ang ilang southwesterly trade wind po diyan sa timog kaluran ng bansa. Pero tuloy pa rin ang easterly trade wind dito sa silangang bahagi o dagat Pasipiko pa rin. Kaya makikita ninyo sa aking weather station mismo, naghahalo po yung easterlies at nagkakaroon minsan ng southwest o west-southwest wind direction. So nag-aagawan na. Nagkakaroon na kasi ng accelerate oscillation dito sa may bandang kaluran na bahagi ng ating bansa. So yun po, makikita po natin dito ang tuloy-tuloy na easterlies pa rin. So magiging malinsangan pa rin ang halos buong katapusan natin ng May. At wala tayong nakikita na aktibong low pressure. At mula sa ating tropical cyclone strike probability, dito sa may bandang Indonesian, Andaman Sea ata ito. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, pero nakita natin, ang forecast sa kanila, 80%. So tropical cyclone na ito malamang. Mukhang tropical cyclone na ito. Tingnan natin sa tropical cyclone sector kung itinaas yan. Pero napakataas ang strike probability. So kung hindi man naging invest yan, pero malawakan naman ang pag-ulan dito. At dahil nga po sa nagkaroon nga po ng oscillation dyan, kaya siguro nagkaroon ng low pressure area dito sa malapit sa Andaman Sea or halos dyan na yan sa may bandang India. So mukhang uulanin sa may bandang India. Pero sa atin sa bansa, hanggang 40% yung anomaly niya within 72-hour period po habang tumatawid po yung cluster nito ng strike probability. So makikita natin pinakamataas 40%, and then sa may bandang Palawan, umaabot pa ng bandang 50% dito sa may bandang Batara sa Balabac. And then 40% sa buong bahagi ng west portions ng Zamboanga Peninsula at Palawan. Pero mabababa na lamang sa the rest ng Mindanao at west portions ng Visayas. Hindi naman umaabot sa may bandang Mindoro yung strike probability niya. So, hindi masyado maapektuhan ang ilang bahagi ng yan. At mula naman sa ating computer models, makikita po natin dito ay wala rin tayo namamataan anumang aktibong low pressure area. KCMWF din, normal din.
at kay NavGem ay normal din ang pinapakita. Bagamat dito, pagtawid nga po ng stop dito, magiging low pressure area daw base dito kay NavGem. Well, very disorganized pa yung forecast na yan, so hindi pa natin binibigyan ng rule out o niro-rule out dahil malayo pa sa forecast ni SMWF at GFS ang possibility. So anyway, yung ating program sa ating air quality measurements at yung problema sa aking air quality na naayos na natin. Ngayon ay hindi na ako nakakonect sa Gafana, kaya malaya na akong ma-retrieve ang aking data dahil mismo sa pinaka main server ko na nasa-save yung mga data nito. So nagkaroon ng malawakan trial and error sa chart at successfully ay fully functional na siya. At makikita niyo yan sa aking webpage. Ayan, makikita niyo yung real time ng chart. At kapag nagloko yung aking aparato at pinalitan ko ng bago, ay mariretrieve ko pa rin yung data niya. So, tuloy-tuloy na po ang magiging recording nito. So, siyempre, under observation yan until 1 year. And then, titingnan natin kung mag-overlap. Pero so far, ay smooth naman ang kanyang data. At directive feed naman siya, kompleto siya, meron tayong 24 hours, 7 days, 30 days, and 1 year. Pwede ko pang dagdagan yan ng 2 year pa. Pero patapusin na muna natin ng 1 taon dahil bago pa lamang yung data. So, very fresh pa lamang yung ating data. At least dito, mas maliwanag na nakikita natin yung real time at hindi na natin masyadong intay yung napakalag na website ng Gafana. Napakahirap ang loading ng site na yun. So, tapos hindi ko pa nare-retrieve yung data. Ngayon, mismo, physically, meron na tayong data mismo sa aking webpage. At yan. Nag-update yan every 3 minutes yung data, similar sa Gafana. At yung ating chart ay at least maganda na rin ang presentation kahit paano. So, at yung ating regular na station quality measurement, aktibo na rin. So, balik dati. Yan, aktibo na muli siya sa pinakamapa at sa International IQCN map, makikita nyo na rin yung aking aparato dito. Yan. Problema nga lang ay balik na naman sa back to start na naman yung data. Ayan wala na namang data na pang 1 year. So, sayang naman. Yan ang problema kapag hindi na re-retrieve yung data. Yung pinaka-temperature humidity mismo mula sa air quality, ayan, meron na rin tayo. At nakikita na rin natin yung current data niya every 3-minute updates. Ayan. Makikita na rin natin dyan. So, uninterruptible na po yung aking data sa air quality. So, wala natin magiging problema. Yan. Calibrated na rin yung graph. Yan. Pati yung humidity and atmospheric pressure. So, yan po. Pwede na po yan tingnan sa aking website mga folks. At wala natin magiging problema. Sa Ulat Indol naman, so far, kalmado pa rin ang aking seismometer sa Caloocan. May mga ilang mahihina lamang na pagyanig mula kagabi ang naitala. Ayan siguro mga magnitude 4 yan or 5. At mayroon din na kaninang hating gabi. Ayan baka magnitude 3 point plus yan o 4. So, tingnan natin sa data feed ni Feebox kung mayroong magnitude 4. Well, makikita natin dito, wala pong tayong naitala na kahit isang magnitude 4 plus. Pero kung pagbabasa natin, mayroon tayong magnitude 3. Probably mayroong magnitude 2 o magnitude 3. Especially sa may bandang malapit dito sa Metro Manila, gaya na lamang ng Batanes. Yan. Yung mas malapit pa sa Batangas, meron. Kaya medyo na-detect na aking seismograph. Pero mahina lang naman ito so far. At walang magnitude 4.0 na naitala. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kung abot na ba o lagpas na ba ng 600. Abot na ba ng 700 total earthquakes natin. Since magkakatapos na nga po ng May. Yes, nasa 622 earthquakes na po tayo. 597 dito is magnitude 2.0 pataas. 24 sa magnitude 4.0 at nanatiling isa pa lang ang naitala natin na magnitude 5.0. So, mukhang kakaunti ang ating magnitude 5 ngayong buwan na ito. Since magkakatapusan na nga po ng May. Mukhang nakakaisa pa lamang tayo ng magnitude 5.0. So, ibig sabihin lamang, mas lalo po tayong maging mag-iingat at maging mapag-obserba sa paligid para sa posibleng mga biglaang nakakagulat na malalakas na paghinig. Mukhang nag-iipon pa ng mas malakas na momentum yung tectonic plate natin sa bansa.
dahil wala pa tayong nai-release. Wala pa tayong naitatala na malalakas na magnitude 5.0 pataas. Especially sa bandang southeastern Visayas at southern part at eastern Mindanao na mas marami ang cluster ng mga pagninig. Siyempre, wag din natin baliwalain sa Luzon, lalo na sa may bandang diyan sa may bandang Lubang, yan. Sa may bandang Lubang Island o paligid ng Batangas, at sa may bandang Nodo Luzon naman ang bandang Bangged or bandang Ilocos region na medyo mas marami-rami kahit papano ang cluster ng mga naging pagyanig po. So yun lamang po at medyo alisto po tayo at nasa mahigit sa 620 na po ang total earthquakes natin for the month of May 2025. At narito naman ating 3-day weather forecast ng May 18, 2025. At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, May 18, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali sa ating report. At visit lamang din sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa recording ng aking weather station sa Caloocan. At take note po, magiging mas maalinsangan tayo sa Luzon. So, importante po ang payong at huwag masyadong mag-dehydrate. Uminom ng maraming tubig ngayong araw sa Luzon. Sa Mindanao naman, ingat naman sa posibleng mga flash floods, lalo na dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula po nitong maghapon. Kasama na rin ang Palawan sa makakaranas ng heavy rain shower. So, ingat po dahil yung strike probability sa inyo dyan ay mas mataas, umaabot ng halos 40 to 50% chance. At visit lamang din at gusto malaman sa pinaka-data feeds mula sa mga weather agencies din. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.